Unang upgrade nga natin sa motor nating ADB 350, etong mga auxiliary light. Itong aring AES ang ilalagay natin na GR5. Sobrang nalalakihan nga ako sa GR7, kaya itong GR5 lang yung kinuha natin at ito nga yung modelo ng AES. Napaka-premium naman ang datingan at napakaganda na nga rin. Sumasabay na rin sa mga ibang brand na mamahalin. Siyempre, kompleto na nga yan yung request si Pare JR na kompleto na ng harness para hindi na nga daw magalaw yung original sa ADB 350. First time nga magkakabit ni Pare JR sa ADB 350 ng ganito. Kaya ayaw niya nga daw mag-wiring, so masugatan yung original ng ADB 350 natin na wiring. At syempre, hindi lang auxiliary light ang gagamitin natin. Meron din tayo ditong Senlo. Ito nga pala yung X1 GTS. Meron din tayong X1 GT lang. Syempre, premium yung Senlo na yan at meron nga rin tayo sa TikTok niyan sa mga gustong magkabit din ng mini driving light. Kung gaano ka quality at gaano ka premium yung mga ilaw na ilalagay natin. Napakaganda talaga. Syempre, kompleto na nga rin to ng harness at syempre, kompleto na nga rin to ng mga switch at meron nga rin siyang bracket. Lahatan na nga lang yan pag dumating sa inyo at syempre may mga tornilyo na rin kasama lahat. Syempre manood tayo kung gaano ka quality yung mga ikakabit nating ilaw na ito at gaano kaganda. At kayo na rin humusga kung gaano ba talaga kalakas itong mini driving light na ito. At syempre itong auxiliary light na ito. Sige, dapat hindi na pinapatagal yan. Ikakabit na nga ni parang JR yan. Ito na nga at uumpisahan na nga. First time nga rin pala gumawa ni parang JR ng ADB 350. Pero halos lahat ng motor ay kabisado niya na. Lalong lalo na yung mga X-Max kahit mga big bike ay ginagawa niya. At yung kumpare ko nga na yan, nasubaybayan ko kung gaano kagaling mag-wirings at magbaklas ng mga flarings. Oops, naka 1.0 na nga si paring JR at nakabit niya na nga yung bracket sa likod. At ito namang harap yung ikakabit natin. Amang kilatis lang si paring JR, talagang sanay na sanay at napakaingat magbaklas sa flarings. Ganyan nga ako kaselan, kaya talagang maselan din yung mga kinukuha ko pagdating sa mga motor ko at sasakyan ko. Pinag-usapan na nga namin ni paring JR at nag-schedule na lang kami kung kailan niya i-home service yung motor ko dito. Dahil pagdating sa shop niya ay hindi ka makakasingit sa dami ng tumatawag at nagpapagawa sa kanya. Kaya sabi ni paring JR ay kahit na overtime niya, basta pupuntahan niya, taayusin niya yung motor ko. Napakalupit talaga ng kamay ni paring JR, talagang kabisado niya na kahit first time niya lang gumawa ng ADB 350. Tinestingan niya lang daw at tinignan yung mga flarings sa internet at alam niya na nga daw kung anong mga babaklasin. Halos left side nga lang yung binaklas niya at tinanap niya lang yung battery at naayos niya na nga at napag-connect niya na nga lahat ng dapat i-connect. Napakalinis nga ng pagkakabit, lalong lalo na yung mga balas at syempre yung mga sakit na mga pinagagawa ni paring JR. Dahil kanya-kanyang harness nga na sarili yung mga kinabit namin at hindi nagalaw yung mga original. Halos sa lahat daw ng mga big bike, ganyan na mga uso. Kanyang harness na ang gagawin para hindi na magalaw yung mga original niyang mga wirings. Ito nga ay tamang testing lang si paring JR sa battery sa labas pero talaga nakakonect na nga yung mga switch niya. Tricycle kung ang problema kung mga wirings dati ay inayos na ni paring JR at talagang matinot magaganda na kahit yung mga pailaw ko at yung mga dati kong hindi mapaandar, talagang napaandar niya nga lahat. Buhay nga ni paring JR yung tricycle ko at napakaganda nga ng wirings at pagkakagawa niya doon kaya talagang napabilib ako dito. Kahit pagsabay-sabayin ko yung mga LED at mga underglow, businang malalakas at syempre pati starter ay napagana niya. Kwentuhan lang kami dito pero nagulat ako nung natapos niya. Kung na rin kasi nasimula ni paring JR kaya magtatatlong oras bago niya nakabit lahat dahil talaga napakapulido at napakaingat niya namang gumawa. Ito na nga yung testing namin sa mini driving light. Ito naman yung sa auxiliary light. Auxiliary light, nabubulol talaga ako. Ito nga yung modes nito, merong high, low, beam, kompleto, pati nga brightness ay meron siya. Meron din siyang 3 modes sa mga blinker. Hindi mo na nga rin siya pwedeng lagyan ng cover na yellow lens kasi talagang meron na nga siyang yellow lens. Dalawang yellow niya nga nagiging white din at talagang napakaganda na nga. Ito nga yung sample ni Pare JR kung gaano nga ba talaga kalakas yung battery na nagagamit ng mga LED at auxiliary light natin. At pagsabay-sabay nga namin ni Paring JR, makikita nyo dito 14.3, 14.5 at napakabilis at napakalupit pa rin kumarga. Kaya baliwala lang kahit ibabad-babad nga daw namin yung gamitin ay baliwala lang sa battery. Tulad ng mga ibang LED at auxiliary light, napakalakas humigop ng battery at talagang nilulobat nga nila. Hindi na tinantanan ni Paring JR at kahit ginabi talagang matapos niya lang. Kaya maraming salamat Paring JR sa malupitan na pagkakabit ng mga ilaw natin. Ito nga pala yung buga ng mini driving light. Siyempre ito naman yung auxiliary light. Pare baka duda ka pa sa lakas ng mga ilaw namin na yan. Siyempre hindi namin gagamitin. Lalo na pag may kasalubong dahil talagang napakalakas niyan at talagang napakasakit naman sa mata niyan. Gagamitin lang natin siya at talagang hindi naman dapat ipakbulag sa mga tao. Ito nga pala yung sample namin. Napakalupit at napakalakas talaga. Unang setup namin sa ADB 350 namin. Ayun nga yung second floor hanggang third floor ay kayang-kaya niyang abutin. Ito, napakalakas at napakalapad ng buga. MDL pa lang, dumagdag pa yung auxiliary light. Talagang napakalupit na. Talagang napakaganda ng kalat at napakaganda nga rin talaga ng unang upgrade sa ADB 350 ay sobrang nasiyahan ako at talagang napakaganda ng kinalabasan. Sulit at napabilib mo na naman ako paring JR. So yun, maraming salamat sa iyo at syempre maraming salamat din sa lahat ng manonood. At syempre hindi naman mawawala dyan yung montage.